Isang kaisipan para maging banal, isang kaisipan para maging masama. Ang kabutihan at kasamaan ay nasa iyong puso lamang. Ako po na si Chen Qingyon ay narating na ang rurok ng aking kakayahan at ganap na ang aking mga gawa. Kaya hinihiling ko sa ninunong na ibaba ang dakilang emperador na pagsubok ng kulog upang makamit ang tadhana ng isang emperador. Ang pagsubok ng kulog. Isang pagsubok ng kulog. Takbo, bilis. Ito ang pagsubok ng kulog. Bilis. Isang hamon lamang ito. Hindi ako mapipigilan ito. Ang lakas ng libu-libong kidlat. Sira. Maglaho. Nawala na ang kulog at lumitaw na ang dakilang emperador. Chen Qingyon, ngayon ay pumasok ka na sa antas ng dakilang emperador. Itinalaga kita bilang dakilang emperador Qingyon. Ikaw ang mamumuno sa 5 kapalaran ng bansang dragon. Sa 5 kapalaran ng bansang dragon, ipapangako ko po ang katapatan sa aking tungkulin. Hindi ko bibiguin ang inaasahan ng ninunong. Pagbati sa aming dakilang emperador, narating mo na ang langit. Kay galing na dakilang Emperador Qingyon, tanggapin mo ito. Ate, hindi ko naman sinasadya iyon. Ayos lang iyon. Kung gusto mo naman, maaari mo pang haplusin ulit. Tila, hindi naman yata maganda iyon? Chen Qingyon? Ang tapang na ng loob mo, ha? Ikatlong senior sister. Ang tagal nating hindi nagkita. Mas lalo kang gumanda ngayon. Ikaw na bata ka. Mukhang si pangatlong junior sister lang ang nakikita mo at ang ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan mo na si ako ay hindi na maganda para sa iyo? Parehong maganda. Lahat kayo ay maganda. Pero tatlong ate, bakit kayong lahat naririto ngayon? Narating mo na ang antas ng dakilang emperador. Panahon na para pakasalan si pangatlong junior sister. Ay, naaawa lang talaga ako kay pangatlong junior sister gayong napakaganda niya parang isang magandang bulaklak na mapupunta lang sa hindi karapat-dapat. Ikatlong senior sister, sinabi mo noon na kapag naabot ko na ang antas ng emperador, papakasalan mo na ako? Totoo pa rin ba iyon hanggang ngayon? Siyempre. Kung ganoon, ngayong araw ay Junior ikatlong senior sister. sister. Junior sister? Ikatlong senior sister. Master, kumusta po? Dahil sa pagkakamali sa pagsasanay, sumabog ang madilim na enerhiya. Tanging ang sagradong gamit na ang kapangyarihan ng Pisces Jade Pendant ang makakapagpaalis sa madilim na enerhiya. Ngunit, Sa ganitong oras, wag na po kayong magpaligoy-ligoy, Master. kung gusto mong makuha ang pendant, kailangan mong tuparin ang kasunduan. Ang pakasalan silungsod ng Jiang. Na si Pamilya Li ang panganay na anak na babae na si Lian Ran, kailangan mong magpakasal. Magpapakasal? Pero nangako na po ako dati na wala na akong papakasalan, kundi si ikatlong senior sister. Depende na yun sa'yo kung ano ang pipiliin mo. Kung hindi ito agad magagamot,
Sa loob ng 15 araw, ay wala na siya dahil sa pagsabog ng enerhiya. Hoy, bata ka. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang agimat na iyan. Kapag hindi mo ibinigay, pagbabayarin kita. Ayoko! Bigay ito sa akin ng mama ko. Walang hiya ka, ayaw mo talagang ibigay ha? Tigil! Sa dami nyo, pinagtutulungan nyo sa wala ba kayong iya? Oo. May nagmamarunong ditong tumulong? Huwag nyo akong piliting lumaban, may alam akong kapangyarihan. Kapangyarihan? Kapangyarihan ba ka mo? Walang hiya ka sa kapangyarihan mo. Akala ko naman kung gaano nakagaling. Iyon lang ba? Halikayo. Saktan siya. Ha ha ha. Isang baliw. At isang basura. Bagay na bagay kayo. Ha ha ha. Basag na ang jade pendant? Hindi na ako makakauwi. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon magkapamilya na tayo. Ate, sa pagkakataong ito, ako na ang poprotekta sa iyo. Kailangang magpakasal sa taong hindi mahal para lang mailigtas ang mahal sa buhay. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo sabi. Pakawalan niyo ako. Huwag kang maingay. Napakalakas ng loob niyo. Nakunin ako ng sapilitan. Kilala niyo ba kung sino ako? Siyempre kilala kita, Lian Ron. Kapag pinakasalan kita, ang Siya si pinakamakapangyarihan. Alam mo bang marami ang naghahabol sa iyo? Sumama ka sa amin. Saklolo? Walang hiyang babae ka. Nagawa mo pa akong sipain. Parurusahan kita ng husto. Sino yan? Basura? Duwag lang ang pumapatol sa babae. Lintek naman. Anong pakialam mo? Ah. Aray. Napakayabang nyo? Hindi nyo kilala ang kinalalaban nyo. Kaya pala ang lakas ng loob mong makialam. May ibubuga ka pala. Ang mga katulad ninyong masasamang tao, kahit 10,000 pa kayo, hindi kayo uubra sa akin. Mayabang ka, kumanda ka sa akin. Tumawag kayo ng backup. Alis! Wala akong oras na makipaglaro sa inyo ngayon. Kapag inulit nyo pa ito, humanda kayo sa gagawin ko. Miss Lee, maayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Ikaw na hamak na taga-bukid. Anong karapatan mong kausapin ako? Ganyan ba talaga ang trato mo sa nagligtas sa iyo? Sino ang nakakaalam kung baka ikaw lang din ang gumawa-gawa ng lahat ng ito? Matalino ka rin. Alam mong wala kang panama. Kaya gumawa ka ng paraan para mapalapit sa akin. Gawa-gawa ko lang? Ano? Kung hindi lang dahil sa akin, si Lupang Banal ng Qingyon, na may pinirmahang kasunduan sa pamilya Lee, at dahil ako ang iyong mapapangasawa, hindi ko pakikialaman ang isang tulad mong bastos. Ano? May dumating na namang impostor. Malapit na ang piging para sa pagpili ng mapapangasawa sa pamilya Lee. Hindi ko alam kung gaano karami ang mga manlolokong gaya mo na gustong gamitin ang pekeng kasunduan sa kasal para lang makapanamantala. Impostor? Anong karapatan mong tawagin akong impostor? Ano bang tingin mo sa lupang banal ng Qingyon? Ang isang taong gaya mong mabaho ang amoy at nakasuot lang ng mumurahing damit ay pwedeng manatili rito. Nakakatawa. Sa kabila ng dangal ng pamilya Lee, napakabababa pala ng ugali nyo na nanlalait dahil lang sa itsura. Kung hindi lang dahil sa kontratang ito, ang isang bulok na lugar na gaya nito ay hindi ko pag-aaksayahang puntahan. Bulok? Kahit ang pinakasimpleng sapatos ko ay kayang tumbasan ng ilang taon mong sahod, tapos sasabihin mong bulok dito?
Iyan ba ang dahilan kung bakit napakayabang mong manliit ng tao? Iyon na nga ang dahilan. Tila dahil sa tulong at biyayang dala ng palawit na Jade na 2 isda, matapos ang mahabang panahon, naging masyado ng mapagmataas ang pamilya Lee, hindi ba? Itoy, huwag ka nang gumawa ng gulo. Sino ba sa buong lungsod ng Jiang ang hindi nakakaalam na ang maging asawa ni Yanran ay magiging isang makapangyarihang tao? Ang iyong munting balak ay madali kong nakikita sa isang tingin pa lang. Puro kasinungalingan. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa kasunduan ng kasal. Hindi ba kayo marunong magbasa? Ngayon wala na kaming makikita. Alam niyo ba kung ano ang sinira niyo kanina? Oo naman. Isang basurang papel. Ang sinira mo kanina ay ang kapalaran at suwerte ng pamilya Lee. Isang basurang papel lang ay kayang baguhin ang suwerte ng pamilya Lee? Akala mo ba sa akin ay bata? Ako si Chen Qingyun na ngayon ay dakilang emperador. Qingyun, ang may hawak sa kapalaran ng bansa. Dahil ang pamilya Lee ang unang sumira sa kasunduan. Huwag niyo akong sisihin kung babawiin ko ang swerte. Bilang isang parusa. Hindi ito katanggap-tanggap. Akala mo ba sa konting laruan mong iyan ay matatakot mo ako? Nananaginip ka. Hindi matatakasan ng tadhana at ang susuway ay tiyak na parurusahan. Kahit anong sabihin mo, kahit kailan sa kasal na ito, ako na si Lianran ay hindi papayag. Kung ayaw mo siyang kilalanin, tiyak na may ibang kikilala. Sa pagtitipon ng pamilya Lee, tiyak na pupunta ako. Gusto kong makaharap ang pinuno ninyong mga pamilya Lee. Titingnan ko kung kakayanin niyang labanan ng lupang banal ng Qingyun. Wala kang silbi, mangahas ka. Dakilang matriarka, may masamang balita. Ang ari-arian nating mga pamilya Lee ay inatake ng hindi kilalang grupo at nawalan na tayo ng higit sa 10 bilyong dolyar. Ano? Paano itong nangyari? Lola, Tayo bang mga pamilya Lee ay may nakalaban na kung sino? Wiset. Totoo nga ang sinabi niya. Yanran. Siguro dapat na nating imbitahin pabalik ang taong iyon. Huwag. Lola, maaaring nagkataon lang ang lahat. Kung papabalikin natin siya, baka mamaya mahulog lang tayo sa patibong niya. Sige. Kahit pa sabihing ikaw ay disipulo ng lupang banal ng Qingyun, ano ngayon? Ang hikaw na Pisces ay para lamang kay Brother Xiao. Hinding-hindi ko hahayaang manalo ka. Junior Marshall Sister, gising ka na. Tinakot mo talaga kami ng husto. Halika rito. Dahan-dahan lang po. Nakakatandang senior na kapatid na babae. Ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan. Nasaan si Junior Marshall Brother? Huwag mo na siyang banggitin. Anong nangyari kay Junior Marshall Brother? Hindi ko aakalain na si Junior Marshall Brother ay isang taong walang puso at walang utang na loob. Kahapon lang, sabi niya mahal ka niya. Pero ngayong araw, pumunta siya sa paanan ng bundok para magpakasal. Ano? Paano nangyari ang ganoon? Hindi pwede. Hahanapin ko siya. Mga panauhin, maligayang pagdating sa idinaraos ni Pamilya Lina, piging para sa pagpili ng manugang. Siguradong alam na ninyong lahat na ako si Pamilya Lee ay nakatanggap ng hula mula sa isang eksperto na ang magiging manugang ko ay magiging pinakamakapangyarihang nilalang sa bansang ito. Ipakita nyo ang inyong galing at maglaban tayo ng patas. Papa, ayaw kong magpakasal. Walang hiya ka. Alam ko ang iniisip mo. Ang masamang tao na si Xiao Yan
Dahil lang sa isang manual ng kapangyarihan, winasak niya ang pamilya ni Pamilya Lee. Gusto mo pa ring magpakasal sa kanya? Ginawa iyon ni Xiaoyan dahil sa kanyang pangarap. Hay naku, nabulag ka na talaga sa mga salita niya. Sige na, Pinunong Lee. Huwag na tayong magsayang ng oras. Simulan na natin ito agad. Ako, na si Pamilya Fang, ay naghanda ng mamahaling regalo. Isang Pamilya Fang lang pala. At nagtatangka ka pang lumaban sa akin na si Pamilya Liu? Ang regalo ni Pamilya Fang ay itinapon ko na sa basurahan. Liu Yang, sobrang lupit at abusado mo na. Abusado? Talagang abusado ako. Gusto kong makita rito sa lungsod ng Jiang kung sino ang may lakas ng loob na lumaban kay Liu Yang? Ikaw, Li Zhengguo, ang kasunduan sa kasal ni na Lupang Banal ng Qingyun at Pamilya Li, kikilalanin mo ba o hindi? Li Zhengguo, ang kasunduan sa kasal ni na Lupang Banal ng Qingyun at Pamilya Li, kikilalanin mo ba o hindi? Anong lupang banal ng Qingyun? Bata, ikaw ba ang gurong immortal ni lupang banal ng Qingyun? Talagang manloloko itong taong ito. Ang lakas talaga ng loob mong pumunta rito. Yan Ran, sinasabi mong manloloko siya, may ebidensya ka ba? Siyempre naman po. Pinunit ko na ang kasunduan sa kasal na iyon. Kung iyon talaga ay ang kasunduan ni Lupang Banal ng Qingyun, bakit kayang-kaya ko itong punitin ng ganoon lang? Nagpapanggap lang siya para makapanlin lang sa kasal. Tama iyon. Bata, alam mo ba na malaking kasalanan ang magpanggap na disipulo ng sagradong lupain? At higit pa riyan, ang paggamit ng ganitong maruming paraan para lang pakasalan ang aking yanran. Umalis ka na rito agad. Paano kung sabihin kong ayaw ko? Ikaw, Pinunong Lee. Sa pagharap sa basurang katulad nito, ang pamilyang Liu Yang ang pinakamagaling. Ipaubaya nyo na ito sa akin. Basura, alam mo ba? Kapag ang batang amo na ito ay sinisingitan sa pagsasalita, anong magiging kinahinatnan mo? Ako ba ang kinakausap mo? Ha? Sigurado ka bang kaya mo akong banggain? Ha? Nagpapanggap pa rin? Talaga bang tingin mo sa sarili mo ay gurong immortal ni Lupang Banal ng Qingyun? Ang mga disipulo ni Lupang Banal ng Qingyun, lahat sila ay kilala ng lahat. Ang 3-star general na si Liu Qiangqian at ang top CEO ng bansang dragon na si Luo Shen. Pero ikaw, ano ang pangalan mo? Walang kwentang Chen Qingyun. Sinong nakakakilala sa iyo? Ha? Ha. Tama si Batang Master Liu. Nagpapanggap lang siya. Nagpapanggap? Ang tunay na kagalang-galang ay nasa harap nyo na. Bulag ba kayo para hindi nyo makita? Basura, nabuking ka na, bakit hindi ka pa lumayas rito? Bakit? Gusto mo bang magpatawag pa ako ng tao para tapusin ka at itapon sa labas? Dito na ba iyon? Naimbestigahan ko na ang lahat. Ang Pamilya Lee na ito ayon sa prediksyon ng isang bihasa. Ang sinumang makakapag-asawa sa anak ni Pamilya Lee ay magiging pinakamakapangyarihang nilalang. Kaya biglang dumanak ang napakaraming manliligaw. Isang taksil itong si Chen Qingyun. Sayang ang pagkakaibigan nila ni Junior Marshall Sister simula pagkabata. Ngayon ay dahil sa isang huwad na hula ay pinabayaan na niya si Junior Marshall Sister. Kagalang-galang na ate. Hintayin niyo na lang ako sa labas. Gusto ko kasing kausapin ng maayos si Junior Marshall Brother. Hi. Sige, hihintayin ka namin dito. Kayong mga taga-Pamilya Lee, wala na nga kayong dangal pagdating sa kasunduan. Balak nyo pa akong saktan? Alam nyo ba kung sino ang binabangga ninyo? Alam nyo ba kung gaano kalakas na tao ang kinalaban nyo? Napakayabang mo. Sino ba sa lahat ng narito ang hindi kilala at tanyag na tao rito sa lungsod ng Jiang? Kami rito sa lungsod ng Jiang ay kami ang may hawak ng kapangyarihan. Sa itsura mong iyan, nagagawa mo pang magpanggap na mahalagang tao sa harap namin? Tama, palayasin na agad ang baliw na ito. Ang magpanggap na alagad ni Lupang Banal ng Qingyun ay isang malalang kasalanan. Kapag nalaman ito balang araw, huwag mo kaming idamay. Tama, palayasin siya. Palayasin niyo siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Palayasin siya. Mga mangmang, kung ayaw ninyong madamay sa galit ko, ipinapayo kong manahimik na lang kayo. Nakakatawa. Kami sa Batang Master Liu ay sa lungsod ng Jiang, ang pinakamayaman na negosyante. Akala mo ba kung sino kang basurang magsalita ng ganyan dito? Batang Master Liu, bugbugin mo na lang siya, nangahas siyang agawin ang babae mo. Mabuti, ang baliw na ito, mas mainam kung palakihin pa niya ang gulo. Sa dami ng galit sa kanya, hindi ko na kailangang kumilos. Hoy,
Lintek na yan? Sa buong buhay ko, ngayon lang may nangahas na pagbantaan ako. Paano mo gustong parusahan, ha? Sinaktan mo ako? Talagang sinaktan mo ako? Tapos ka na. Naghahanap ka ng gulo. Hindi mo muna tinitingnan ang totoo. Puro na lang pananakit ang alam mo. Ang sipa na ito ay magsisilbing leksyon sa iyo. Nasaan ang mga guwardiya? Guwardiya? Ano? Para ba kayong mga estatwa riyan? Parusahan niyo siya ng matindi. Turuan nyo ng leksyon. Ako ang mananagot kung anong mangyari. Tingnan ko lang kung sinong mga has na kumilos. Tingnan ko lang kung sinong mga has na kumilos. Ate, hindi siya nagpapahinga ng maayos. Bakit siya narito? Sino ka? Paanong nangahas kang manggulo sa pagtitipon ng pamilya Lee? Lapastangan. Sinampal mo ako? Isang hamak na pamilya mula sa lungsod ng Jiang. Anong karapatan ninyong kwestiyonin ang President Luo? Kilala ko ang lahat ng kilalang tao sa lungsod ng Jiang, pero wala pa akong nababalita ang sinuman na may apelyidong Luo. Sandali lang. Anong problema, Batang Master Liu? Mawalang galang na po. Kayo po ba ang presidente ng Luotian Group? Ang kagalang-galang na si Luotian? Kilala mo ako? Ikinagagalak ko po kayong makita. Luotian. Nagbibigay-pugay po kami Luotian. Ano? Siya si Luo Shen? Si Luo Shen ang pinakamalaking negosyante sa bansang Dragon. Hindi lang iyon. Ayon sa mga usap-usapan, si Luo Shen ay disipulo rin ni Lupang Banal ng Qingyun. Isa siyang makapangyarihang guro na may mataas na katayuan. Ang ama ko po ay si Liu Gang, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang. Noong kasama ko ang aking ama sa Imperial City Chamber of Commerce, nasulyapan ko po mula sa malayo ang napakagandang mukha ni Luotian. Liu Gang? Parang pamilyar nga siya. Ano po ang ipinaglalakbay ninyo? Dito sa lungsod ng Jiang, Luotian? Kung hindi ako dumating, ang bunsong kapatid ko rito sa Luotian ay baka itinuring nyo ng manloloko at baka naparusahan na ninyo. Ano? Kung hindi ako pumunta, ang munting junior brother ko ni Luotian ay tiyak na ituturing nyo lang na sinungaling at basta na lang parurusahan at palalayasin. Pagpupugay sa inyo, Luotian. Ano? Ang ibig niyo po bang sabihin, ang Chen Qingyun na ito ay ang inyong munting junior brother? Paano mangyayari iyon? Isa lang siyang ambisyoso. Deserve ba niya iyon? Hindi. Luotian, kung siya ay mula sa angkan ng lupang banal ng Qingyun, ibig sabihin, ang batang si Chen Qingyun ay tiyak na ganoon din. Grabe. Sino ba talaga ang makapangyarihang tao na? Ito na. Kaagaw ko sa babae? Kahit na isa ka pang alagad ng banal na lugar, ano ngayon? Ang Brother Xiao ko ay isang napakagaling at walang katulad na general ng digmaan. Yanran, may itinatago ka ba sa akin? Wala po. Ang pagkatao ng Chen Qingyun na ito ay siguradong hindi ordinaryo. Dahil kung hindi, bakit si President Luo ay pupunta rito dahil sa kanya? Ano ba talaga ang ginawa mo? Ano namang ginawa ko? Baka naman, ang Luotian na iyan ay isang aktor lang na kinuha niya. Lakasan niyo pang magduda kay President Luo para na kayong naghahanap ng ikapapahamak niyo. President Luo, hindi ko po kayo pagdududahan. Kung alam ko lang po na ang inyong junior brother ay pupunta rito ngayon, kahit magkaroon pa ako ng 8 beses na lakas ng loob sa Liu Yang, hindi ko susubukang pumunta. Oh, ang ibig mong sabihin, sinisisi mo pa ang munting junior brother ko? Hindi po. Luotian, napakamabuti ng inyong puso. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Ate, pwede bang huwag ka nang makialam sa mga desisyon ko? Junior brother. Bata pa lang ay magkasama na tayo. Parang magkapatid na ang turingan natin. Kailan pa tayo nagkaroon ng pagkakahiwalay? Masyadong komplikado ang sitwasyong ito. Sa ngayon, pwede bang bumalik ka muna? Ayoko. Kung babalik man tayo, dapat ay tayong dalawa, dapat magkasama tayong babalik. Ate, maniwala ka sa akin, ang ginagawa ko ngayon ay may sapat na dahilan. Ayokong makinig sa mga dahilan na yan. Munting junior brother. Umuwi na tayo, pakiusap? Patawad ate. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Pumunta ako rito para lang pakasalan siya.
Dahil siya lang ang maaari kong pakasalan. Anong nangyayari? Siya, tinanggihan niya si Luoshen. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang Chen Qingyun na ito, halatang nais pakasalan si Lian Ran upang maging pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero si Luoshen ang tinatanggihan niya. Masyado siyang mapagmataas at walang utang na loob. Baliw ka. Sino ba ang gustong makasal sa iyo? Bakit? Sinasabi mo bang ginagawa mo ito para sa walang kwentang propesiyang iyon? Ibig bang sabihin ng mga pangako natin sa isa't isa ay kasinungalingan lang? Oo. Junior Marshall Brother. Ito na ang huling beses na tatawagin kitang Junior Marshall Brother. Ate, umalis ka na? Chen Qingyun. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ang maging pinakamakapangyarihan sa lahat, para ba sa iyo, ay ganoon talaga kahalaga? Oo. Ang maging pinakamakapangyarihang nilalang ay napakahalaga para sa akin. Kaya kailangan ko siyang pakasalan. Walang paliwanag. Sige. Alam ko na. Ako itong si Luoshen na nagpakatanga. Sige na. Ate, Huwag mo akong hawakan. Simula ngayong araw, ako, si Luoshen, at ikaw, si Chen Qingyun, wala na tayong ugnayan. Basag na ang medalyon! Hindi na ako makakabalik sa amin. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ang magkapamilya na tayo. Ako, Luoshen, ay tapos na sa iyo, Chen Qingyun. Putol na ang lahat sa atin. ate, para lang mailigtas ang buhay mo. Kahit pa mapuot sa akin ang lahat, walang problema. Chen Qingyun, nababaliw ka na ba o sadyang hangal? Bakit kailangan mo talagang makasal sa akin? Dahil may kasunduan tayong magpakasal, kailangan kong tuparin ang pangakong iyon. Kalokohan. Para sa akin napakasarili mo. Gusto mo lang maging makapangyarihan higit sa lahat. Ikaw, ano bang ipinagkaiba mo sa ibang mga lalaki? Yan Ran, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Little friend Chen ay isa sa mga dakilang guro ng lupang banal ng Qingyun. Ano naman ngayon kung alagad lang siya ng lupang banal ng Qingyun? Paano siya mapapantay sa aking brother Xiao? Tumahimik ka, huwag mo na siyang babanggitin pa. Huwag po kayong mag-alala, little friend Chen. Sa pagitan ng lupang banal ng Qingyun at sa kasunduan ng kasal para sa aming pamilya Li, lubos po kaming makikipagtulungan. Hindi na dapat mag-aksaya ng panahon, iminumungkahi kong ganapin ang engagement sa loob ng 3 araw. Pa, Mabuti. Pagkalipas ng 3 araw, magdadala ako ng mga regalo para pakasalan si Miss Lee. Ingat po kayo, little friend Chen. pa, ayoko. Wala kang utang na loob. Tungkol sa nangyari ngayong araw, kung hindi pa ito ipinaliwanag ni President Luo, hanggang kailan mo pa ito itatago sa akin? Nakakaismay? Dugyot. Basura. Bagay ba tayo? Tingin mo ba karapat-dapat ka? Wala sa inyo ang nararapat. Ang puso ko, para lang kay Brother Xiao. Hoy, Junior Marshall Brother. Bakit mo ginagawa ito sa ikatlo nating kapatid? Bakit? Ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan. Anong bakit? Ang ikatlong kapatid na si ate ay mag-isang lumabas para uminom dahil sa lungkot. Ano? Kapag may mangyaring masama sa kanya, ay talagang lulumpuhin kita.
Hoy, magandang dilag. Bakit nag-iisa kang umiinom? Umalis ka rito. Palaban ka rin pala. Pinapayuhan kita. Bago ka gumawa ng gulo ay alamin mo muna kung ang taong binabangga mo ay kaya mong talunin. Nakakatawa. Dito sa lungsod ng Jiang, meron ba para sa aking sibulwagan ng dragon at tigre na hindi ko kayang banggain? Kung susunod ka lang sa gusto ko, ay magiging masaya pa tayo. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na, huwag mo akong kakalabanin. Walang hiya ka? Bakit nakatitig lang kayo? Sige na, tapusin niyo na siya. Opo. Titingnan ko kung sino ang magtatangkang galawin ng aking ate. Tignan ko lang kung sino ang magtatangkang humawak sa aking ate. Saan galing ang batang ito? Ano sinabi mo? Sabi ko, subukan mong gumalaw at sisiguraduhin kong matatapos ka na. Anong ginagawa mo rito? Sa tingin mo ba, na kahit ang mga hamak na taong ito ay hindi ko kayang tapatan? Narito ako dahil nag-aalala ako sa iyo. Ang plastic mo, sino ba ang may kailangan ng pag-aalala mo? Ate, ang kalusugan mo. Napaka-arugante ninyo. Sa ganitong pagkakataon, nagawa niyo pang maglambingan. Tila hindi niyo talaga ako o ang bulwagan ng dragon at tigre rerespetuhin. Bulwagan ng dragon at tigre ba? Hindi ko pa narinig yan. Kahit ang bulwagan ng dragon at tigre hindi mo alam. Kaya naman pala ang lakas ng loob mo. Sinasabi ko sa iyo, ang Lord Long at Master Hu ng bulwagan ng dragon at tigre ay may mahigit 100,000 tauhan at nanggaling pa sa ilalim ng 3 bituin na general na si Liu Qiangqian. Siya ang sa Jiang Cheng na walang dudang hari sa mundong ito. Kaya pala pamilyar ang pangalang iyon. Sina Lei Long at Lei Hu, ang dalawang iyon noon ay lumuhod sa harap ni ate upang magmakaawang tanggapin sila at tila ba napakasaklap ng iyak nila. Puro ka kasinungalingan. Nagsisinungaling ka lang. Ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ni Master Hu. Gusto mo na yatang mawala. Tapusin niyo siya. Sabi ko na, hindi kita kailangan. Sabi ko sa'yo, hindi kita kailangan. Lintik naman. Kaya naman pala napakayabang niya. May ibubuga rin pala siya. Muntik ko nang malimutan. Nandito ka rin pala. Ate, kumakalat na ang itim na aura, hindi ka na pwedeng makipaglaban. Huwag kang makialam. Ate, Bilis. Tawagin niyo si Master Hu. Tigil. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Parating na si Master Hu. Wala ni isa sa inyong makakatakas. Walang makakapigil sa akin sa pag-alis. Sino ba itong masyadong malakas ang loob? Master Hu, silang dalawang tinutukoy ko. Sige. Paano mo gustong parusahan? Ikaw pala si Lei Hu? Tumahimik ka, bata. Ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ni Master Hu. Gusto mo bang mapahamak? Lei Hu? Naaalala ko na mayroon kang kapatid. Si Lei Long, di ba? 10 taon na ang nakakalipas, may isang pares ng nakapunit-punit na damit na kambal na pumunta sa lupang banal ng Qingyun. Sa gitna ng malakas na nyebe sa labas ng pintuan, ay lumuhod ng 3 araw at 3 gabi para lang makiusap sa aking ate at Liu Qianqian. Nabigyan sila ng pagkakataon na matuto ng kapangyarihan. At ang isa sa kanila ay ikaw, di ba? Lei Hu. Ikaw si. Natandaan mo na ba? Umalis ka na sa daan ko. Anong pinagsasasabi mo? Akala mo ba sapat na ang pagsabi mo ng mga kwentong alam na ng lahat para takutin ako? Ako si Master Hu, at sa tagal ko na dito sa Jiangcheng, hindi ako ganoon kadaling takutin. Kung ganoon, ngayong araw ay mas pakikilalanin mo pa ako. Bakit, bata? Balak mo ba talaga akong labanan? Dahil alam mo na naging guro ko ang 3-star general na si Liu Qiangqian. Lumuhod ka na lang at humingi ng tawad. Paano kung sabihin kong si Liu Qiangqian ay aking ate? Ang batang ito, nawawala ka na ba sa sarili? Malalaman mo rin. Kapag dumating na si Liu Qianqian, doon mo makikita. Ate, mukhang nakapagturo ka ng isang napakahusay na estudyante. Ano? May ganito palang nangyayari? Ako mismo ang magpaparusa sa kaniya. Tipunin ang mga guwardiya. Pumunta na tayo sa Liuguang KTV ng Jiangcheng. Opo. Mayroon ka na lang 5 minuto, padaanin mo na ako. Habang may pagkakataon ka pang bumawi sa pagkakamali mo. Grabe. Master Hu,
Ngayon lang ako nakakita ng taong ganyan kayabang. Ako si Lei Hu at marami na akong nakilalang mayayabang, pero ikaw ang una na naglakas loob gamitin ang guro ko para takutin ako. Maganda ang babaeng ito. Sakto sa tipo ko. Ganito na lang, iwan mo siya sa akin. Dahil kung hindi, sabay kayong mawawala dito ngayong araw. Talagang hinahanap mo ang iyong kapahamakan. Huwag mo akong takutin. Bibigyan lang kita ng 3 segundo para mag-isip. 3, 2. Huwag mo nang ituloy ang pagbilang. Bakit? Nakapag-isip ka na ba ng maayos? Oo, ngayong araw ay pagbabayarin ko kayong lahat. Napakayabang mo. Parusahan niyo siya. Sugod. Lahat ay nakahanda na, General. Nandito sa loob ng KTV ang ating target. Magaling. Lahat ay maghanda ng mga armas. Kahit sino ang sumuway. Huwag pakawalan at parusahan. Masusunod po. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Sugod. Bata, hindi ko akalaing marunong ka palang lumaban. Lumapit ka at subukan mo ako. Tila hindi mo pa rin naiintindihan. Ako ay isang bihasang eksperto sa martial arts. Narito ang aking gilas. Paano itong nangyari? Lei Hu, pagbabayarin kita. Lei Hu, huwag kang maghamon. Master, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, baka tinapos mo na ang buhay ng tito mo. Ano po? Ang ibig niyo po bang sabihin ay ang talunang ito ang tito ko? Kwinestiyon mo ba ako? Hindi po. Hindi ko po magagawa yon. Nakakatandang senior na kapatid na babae. Ito pala ang paraan ng pagtuturo mo sa estudyante mo? Junior Marshall brother, pasensya ka na sa nakita mo. Nakakahiya na nakapagturuan ako ng ganyang klaseng tao. Master, hindi ko po talaga alam na siya ang tito ko. Kung alam ko lang po na tito ko siya, hindi ko po siya susubukang saktan. Tumahimik ka. Nangako ka noon ng buong puso na kapag natuto ka na ng kapangyarihan, ay magiging mabuti kang tao. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka bang mabuting tao? Dahil sa iyo, kasalanan mo ang lahat ng ito. Brother Hu. Hindi ko po ginusto ang mangyari. Gusto ko lang naman kumuha ng magandang babae para ialay sa inyo. At saka, ito naman palagi ang ginagawa natin, di ba? Manahimik ka. Nagmamadali kang kumilos. Lei Hu, mukhang may itinatago ka. Naaalala mo ba noong nasa bundok ka? Ang sinumpaan mong pangako? Tanda ko po, ang sinumang gumawa ng masama Sabihin mo, ay hindi mapapatawad ng batas. mabuti at alam mo. Mga tauhan, ilabas si Lei Hu at ibigay sa batas para parusahan. Alam ko na po ang pagkakamali ko, Guro. Guro, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, Guro. Dapat kang humingi ng tawad sa mga taong sinaktan mo at tignan mo kung mapapatawad ka nila. Ilisan siya. Huwag po, Guro. Guro, alam ko na po ang pagkakamali ko, Guro. Manatili kayo rito para mag-ayos. Siguraduhing iulat ang dapat iulat. Hindi dapat magkaroon ng pagkakamali ang proseso. Opo. Anong nangyayari kay pangatlong junior sister? Kumalat na ang lason sa puso niya. Ang kalagayan ni ate ay mas malala pa kaysa dati. Dati ay mayroon pa tayong 1 buwan. Pero ngayon, 1 linggo na lang ang natitira. Ano? Ganoon ba kalala? Wala bang magawa ang ating guro? Wala na ring magagawa siguro. Ang tanging makapagliligtas sa kanya ay ang Pisces Jade Pendant. Ngunit ang pendant ay nasa pamilya Lee, at kung gusto nating makuha iyon, kailangan kong gamitin ang pagkakakilanlan ni dakilang Emperador Qingyun at mapabilang sa pamilya ng pamilya Lee. Kaya naman pala Junior Marshall brother, hindi ka pala taong walang puso. Gusto mo lang iligtas si pangatlong junior sister. Pero bakit hindi mo agad sinabi? Sa ugali ni ate, pipiliin pa niyang mawala kaysa makita akong magpakasal sa ibang babae. Kaya naman, napilitan akong itago ito sa kanya.
Lian Ran, walang hiya kang babae ka. May kapal ka pa ng mukhang tawagin ako. Liu Yang, wala ka palang kuwenta. Walang kwenta? Sino ba si Chen Qingyun? Tauhan siya ni lupang banal ng Qingyun. Pwede ba natin siyang galawin? Ano naman kung si lupang banal ng Qingyun? Isa lang siyang ordinaryong alagad. Kung matutulungan mo akong tapusin siya, ipakikilala kita kay God of War Xiaoyan. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Sino ba si Xiaoyan? Siya ang hinirang ng pinuno bilang ang Lord Wuan na general. Sa bansang Dragon, pumapangalawa lang ang posisyon niya sa ating pinuno. Anong karapatan mong ipakilala ako? Siyempre dahil hawak ko ang isang bagay na kailangan ni Kuya Xiaoyan. Kapag nakuha mo ang tiwala ni God of War Xiaoyan, ang pamilya niyo sa pamilya Liu ay makakaalis na sa lungsod ng Jiang at maghahari sa buong bansang Dragon. Hindi ka ba nagkaka-interes? Pero itong si Chen Qingyun ay isang immortal master. Kahit pa immortal master siya, gumastos ako ng malaki para bumili sa black market ng immortals powder. Ang maalamat na walang kulay at amoy, na kayang magpahina ng kapangyarihan ng isang immortal, ang mahiwagang gamot. Eksakto. Paano kung hindi siya tablan? Anong gagawin natin? Alam ko namang magdadalawang isip ka. Pasok. Pinuno ng Dragon Tiger Hall, Lord Long. Lord Long po, hindi ba nagmula ka kay lupang banal ng Qingyun? Wala akong pakialam sa lupang banal ng Qingyun na iyan. Dahil sa kinuha niya ang kapatid ko, kahit sino pa ang humarang sa akin, ay hindi uubra. Magsalita ka. Bakit mo ako pinapunta rito? 2 araw na lang. Ang ating engagement party na. Pinatawag kita rito para pag-usapan ang mga detalye nito. Hindi ba? At itinuturing mo akong salot? At ayaw mong magpakasal sa akin? Anong magagawa ko? Kapag hindi ako nagpakasal sa iyo, ipakakasal ako ni Papa, sa gaya ni Batang Master Liu na isang tamad at babaerong walang silbi. Wala akong pakialam dyan. Nandito lang ako para tuparin ang usapan. Mr. Chen, mukhang interesado ka sa kambal na jade na hikaw ah? Gusto ko lang kunin ang mga bagay na orihinal na pagmamayari ni lupang banal ng Qingyun. Masarap ang kape rito. Mr. Chen, uminom ka po. Miss Lee, meron ka bang ibang inihalo rito sa kape? Paano naman mangyayari iyon? Biniro lang kita. Bakit parang masyado kang kinakabahan? Hindi ah. Sige na. Pag-usapan na natin ang pakay ko. Pag-usapan? Wala na tayong dapat pag-usapan. Chen Qingyun, napaka-utu-utu mo talaga. Anong ibig mong sabihin? Malapit ka nang matapos at wala ka pang malay. Batang Master Liu, labas na. Aba, kamusta ka na, Mr. Chen? May gana ka pang pumunta rito? Bakit naman ako matatakot na pumunta rito? Ikaw, Chen Qingyun, ngayon ay isa lamang tungtungan para sa aking Liu Yang sa kanyang mga mata. Isang hamak na tungtungan lang. Baka hindi mo alam na baka bumalik iyan at ikapahamak mo lang. Basura. Tapos ka na nga, matigas pa rin ang loob mo. Kahit alam mong isa akong estudyante ni lupang banal ng Qingyun, nagawa niyo pa ring magdala ng ganyang karaming tao. Mukhang matagal niyo na itong binalak. Ikaw, Chen Qingyun, ay isa lamang ordinaryong estudyante ni lupang banal ng Qingyun. Kapag natapos ka na namin ngayon, makukuha ko ang atensyon ng God of War, kaya ang panganib na ito ay sulit na pasukin. Sasabihin ko na sa iyo. Ang kape na ininom mo kanina ay hinaluan ko ng Xian Rensan. Mawawalan ka na ng lakas at magiging parang lumpo na lang. Iyon pala ang dahilan? Maganda ang plano nyo. Hindi ka natatakot? Takot? Bakit naman ako matatakot? Nagpanggap ka pa na matapang. Batang Master Liu, kumilos ka na. Ano pang hinihintay mo? Kayo, hali kayo, palibutan niyo siya. Handa. Sugod! May gana kang hamunin ako. Mukhang talagang gusto mo nang mawala sa mundo. Hayop ka. Sa tingin ko ikaw ang dapat nang mawala.
Walang hiyang bata? Parang ikaw ang gustong matapos na ang lahat. Pinunong Lay, kumilos ka na. Paano itong nangyari? Bakit hindi man lang tumalab ang Immortal's powder sa iyo? Ginagamit mo ang pag-iisip ng isang mortal para husgahan ang isang Diyos? Lian Ran, masyadong wala kang alam. Hayaan mo na, basta't ako ang kikilos. Hindi ko na kailangan ng Immortal's powder. Kaya ikaw pala si Leilong? Bata, dahil natalo mo ang aking kapatid, ibig sabihin ay may kakayahan ka kahit papaano. Pero naabot ko na ang antas ng isang dakilang master, siguradong mawawala ka na ngayong araw. Ikaw na walang kwenta. Naririnig mo ba ako? Bitiwan mo na ako. Tumahimik ka. Paulit-ulit mo akong hinahamon at hindi mo talaga alam ang iyong hangganan nang sugurin mo ako. Ginamit lang ang pamilya Liu mo bilang kasangkapan. Alam mo ba iyon? Pinunong Lay, hindi ka pa rin ba kikilos? Naglakas loob ka pang manakit. Alam mo ba, ang aking 100,000 mga tauhan ay napaligiran na ang buong coffee shop na ito. Dapat kang mawala dito ngayong araw. Leilong. May mensahe si General Liu. Luhod at makinig. Hu Feng. Hu Feng, bakit ka nandito? Nasaan ang aking nakakatandang kapatid? Sumasagot po kay Mr. Chen. Si General Liu po ay mabilis na ipinatawag pabalik. Sige. Leilong, ang nag-utos na hulihin ang iyong kapatid ay walang iba kundi si General Liu. Sigurado ka pa bang gusto mong maghiganti? Hindi, imposible iyan. Paanong naging imposible? Gawain ni Lei Hu ang manguha ng mga kabataang babae para sa sariling aliw. Isang napakalaking kasalanan, kaya ngayon ay opisyal na siyang nadakip ni Kampo Hu Feng. Ano? Paano? Napakatigas ng ulo mo, barilin siya. Ano? Hindi ka tinatablan ng mga bala? Napakawalang muwang. Paano naman ang mga ordinaryong bala? Ay makakasakit sa akin? Ganoon lang kadali mong naharang ang aking pag-atake. Sa antas lang ng Grandmaster, nagawa mo pang maging masyadong hambog? Hindi mo ba alam na mayroon pang mas higit sa iyo sa mundong ito? Isang hamak na Zhongxi level lang at nagagawa mo pang magyabang. Alam mo ba ang ibig sabihin ng mayroon pang mas higit at mas magaling sa iyo? Nagyayabang ka lang. Pagbabayarin kita. Ano? Ano ba talaga ang antas mo? Anong antas ako? Hindi mo na kailangang malaman. Dahil para sa iyo, ito ay talagang hindi mo kayang abutin. Napakagaling ni Mr. Chen. Sige, lumusob kayo at kunin niyo ang kriminal na iyan. Huminto ka. Sino ang may sabing pwede kang umalis? Bakit? Gusto mo ba akong hulihin? Kung posible lang, gusto na kitang tapusin. Alam ko namang hindi mo magagawa. Pinakasalan mo ako dahil sa Double Pisces Jade, di ba? At ano naman ngayon kung totoo yon? Nananaginip ka ng gising. Ang Double Pisces Jade ay para kay Brother Xiao. Wala kayong karapatan dito. Ang Brother Xiao na tinutukoy mo, sino ba talaga siya? Kung ikukumpara sa iyo, parang langit at lupa ang distansya nyo. Huwag kang masyadong kampante. Pagbalik ni Brother Xiao, hindi kanya mapapatawad. Akong si Chen Qingyun ay hindi takot sa banta mo. Kung maglakas loob siyang pumunta, sisiguraduhin kong hindi na siya makakaalis. Ikaw. Sa araw ng piging ng ating pakikipag-isang dibdib, pakakasalan kita bilang asawa ko. Walang makakapigil sa akin. Pangako ko yan. Ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, sino ang mag-aalaga sa nakababata nating kapatid? Talaga naman, pagkatapos ng napakalaking problemang ito, hindi mo man lang agad sinabi sa akin. Dahil sa gitna ito ng kagipitan, wala rin akong magagawa. Sige na, alam ko na ang lahat. Pero dahil isa itong engganyo, dapat ay maghanda ka ng isang disenteng regalo. Tungkol doon, hindi ko pa ito masyadong napag-isipan. Ikaw talaga
Ang mga gawa mo ay palagi na lang pabigla-bigla at nagmamadali, pero ako, bilang ate mo, ay nakahanda na ng lahat para sa iyo. Sa araw ng piging ng inyong pagpapakasal, nandoon din ako. Kung ganoon, ayos na ayos yan. Brother Xiao, bakit hindi ka pa bumabalik para pakasalan ako? Ikakasal na ako sa isang walang kwentang tao. Bumalik ka na rito. Ang jade na pendant ng kambal na isda, ito ang sumisimbolo sa buhay ko. Para makuha ang jade na iyon, kailangang maging mag-asawa muna tayo. Brother Xiao, sa loob ng maraming taon, napanatili ko ang aking sarili na dalisay, lahat ng iyon ay para sa paghihintay sa iyo. Bukas na magsisimula ang salusalo para sa engagement. Bakit hindi ka pa nagsusukat ng damit po? Pa, ayoko pong magpakasal sa walang silbing iyon. Bastos kang bata ka. Anong sinasabi mo? Si Little Friend Chen ay ang pinakadakilang guro ng lupang banal ng Qingyun. Alam mo ba kung gaano katagal na naghintay ang pamilya Li para sa pagkakataong ito? Pa, ang walang kwentang taong iyon, ano ba ang mapapala ko sa kanya? Iisang tao lang ang gusto kong pakasalan. At siya ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang God of War na si Xiao Yan. Ang lakas ng loob mo. Kung hindi dahil sa masamang taong si Xiao Yan na nagpahamak sa lolo mo, sa tingin mo ba babagsak ng ganito ang pamilya Li? Tulungan si Miss Li na magpalit ng damit? Nagsisinungaling ka po. Hindi iyan gagawin ni Xiao Yan. Miss Lee, isuot niyo na po ito. Umalis kayo. Kaya kong magbihis ng mag-isa. Masusunod po. Chen Qingyun, dapat kang parusahan. Kapag dumating si Xiao Yan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat. Ulat po para sa God of War. May balita po mula sa lungsod ng Jiang, ang Lian Ran ng pamilya Li ay magdaraos ng engagement bukas. Ano? Ang walang hiyang Lianran na yon, hindi ba sabi niya ay hihintayin niya ako? Sir, kayo ang God of War na humahawak sa lakas militar ng buong bansa, maging ang pinuno ng bansa ay sunod-sunuran lamang sa inyo. Ang babaeng iyon mula sa maliit na pamilya, dapat ba kayong magalit ng dahil sa kanya? Anong alam mo? Nasa kanya ang kailangan ko. Magsalita ka. Sino ang mapapangasawa niya? Mukhang medyo may problema po. Tila galing siya sa lupang banal ng Qingyun. Isa siyang junior brother mula sa General Liu. Ano naman ang lupang banal ng Qingyun? Sa oras na makuha ko na ang lahat ng kapangyarihan mula sa kwintas, tiyak na ang lupang banal ng Qingyun ay magiging abo na lamang. Ipaalam ang utos ko. Paparituhin niyo rito si Liu Qiangqian. Masusunod po. Mahal na Diyos ng digmaan, ano po ang utos ninyo? Liu Qiangqian, napakalakas ng loob mo. Mahal na Diyos ng digmaan, may nagawa po bang mali si Qiangqian? Oo. Hindi. Tama pala ang ginawa mo. Naglabas lang ako ng isang utos bilang Diyos ng digmaan at pumunta ka na agad sa labanan para tulungan akong ayusin ang lahat. Pero bakit po kayo nagagalit kay Qiangqian? Dahil hinayaan mo ang mga tauhan mo sa Qingyun na agawin ang babae ng Diyos ng digmaan. Mahal na Diyos ng digmaan, wala po akong kinalaman. Wala raw. Huwag mong kakalimutan, bukod sa pagiging panganay na alagad ni lupang banal ng Qingyun, ikaw ay isa lamang sunod-sunuran sa akin. Ikaw. Ibalita sa lahat na ako mismo ang mamumuno sa 1 milyong hukbo ng Diyos ng digmaan sa gaganaping engagement party sa pamilya Li. Masusunod po. Pinigil ko na ang kapangyarihan mo. Ano? Huwag kang malikot. May iniwan akong marka sa loob ng katawan mo. Pagdating ng oras, may paggagamitan pa ako sa iyo. Opo. Ate, bukas na ang araw ng pakikipag-isang dibdib ko sa Lian Ran. Kapag nakuha ko na ang kuwintas ng pieces, gagaling ka rin. Ihanda ang mga regalo para sa gaganaping selebrasyon bukas, siguraduhin ninyong hindi mapapahiya ang aking kapatid. Tunay ngang silang dalawa ay kaawa-awa. Sa lahat ng aming panauhin, maraming salamat sa pagpunta sa engagement party ng anak ng pamilya Li na si Lian Ran
ikinalulugod ko po ang inyong pagdalo. Nabalitaan ko, Pinunong Lee, dahil daw sa hula ng isang dalubhasa, ay nagtagal ka sa pagpili ng manugang, pero ang pinili mo ay isang hamak na taong bundok lang, bilang asawa ng anak ng pamilya Lee? Nagbibiro lang po si Punong Liu. Si Little Friend Chen, siya ay ang mag-aaral ni Lupang Banal ng Qingyun. Simple lang talaga ang kanyang pamumuhay. Sinabi niyang mag-aaral siya ni Lupang Banal ng Qingyun, at naniwala ka naman agad? Pinunong Lee, napakabata mo pa talaga para maniwala riyan. Mismong si President Luo ang nagsabi niyan. Paanong magiging peke iyon? Punong Liu, kung mayroon man kayong hindi gusto, maaari nating pag-usapan iyan ng pribado, hindi na kailangang sa gitna pa ng mismong kasalan. Kayo magpakita ng kagaspangan. Ang anak kong si Liu Yang, kasalukuyang nasa ICU at nakaratay pa rin doon. At sasabihin mong ikaw, Pinunong Lee, ay walang alam sa nangyari sa kanya? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Sige, magkunwari ka pa. Magpanggap ka lang. Gawin mo pa akong tanga. Noong mapahamak ang anak ko, ang huling taong nakasama niya ay walang iba kundi ang anak mong. Si Lian Ran? Ano naman ang patunay niyan? Ngayon ang espesyal na araw ng pamilya-pamilya Lee at ito ay isang masayang okasyon. Pakiusap, huwag kayong manggulo rito. Mga tauhan. Palibutan siya. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo nilabas ang may sala ngayon, sisiguraduhin kong ang kasalang ito ay magiging araw ng pighati. Huminto kayong lahat. Huminto kayong lahat. Paano nyo nagagawang maging bastos sa mismong kasal ko? Little Friend Chen, dumating po kayo. Pinunong Lee, huwag kang mag-alala. Ang nangyari dito ngayon, ako ang mananagot. Dahil sa mga sinabing iyan ni Little Friend Chen, panatag na po ang loob ko. Bata, pinapayuhan kita na huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Nakikialam? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang anak mong si Liu Yang ay ako mismo ang nagparusa. Ikaw? Ikaw ang nanakit sa anak ko? Ang anak mo ay nakipagsabuatan sa mga masasamang tao at nagbalak na tapusin ako. Kahit paparusahan ko siya ng husto, maituturing pa rin iyon na pagtatanggol sa sarili. At higit sa lahat, hinayaan ko pa siyang mabuhay. Tama ba ang narinig ko? Ang groom pala ang naglagay kay Liu Yang sa panganib. Mukhang may magandang palabas dito. Sila sa pamilya Liu ay hindi hahayaang matapos lang ito ng ganito. Napakayabang mo. Dapat kang madakip ngayong araw at luluhod ka sa harapan ko para humingi ng tawad. Alam mong isa akong disipulo ng Sacred Land, pero nangangahas ka pa ring lumapit? Pag-isipan mong mabuti. Kung ang mga bunga ng pagbangga sa akin ay kaya mong panindigan? Ikaw na si Chen Qingyun ay isa lamang karaniwang disipulo ng Sacred Land, pero napakalakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung gaano kadelikado ang banggain kaming mga pamilya Liu. Sugurin siya. Tigil, gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na saktan siya. Hinto. Tingnan lang natin kung sino ang magtatangkang saktan siya. Napakalakas ng kapangyarihan ng babaeng ito. Sino ba siya? Siya ba? Siya lang naman ang sikat na top star mula sa bansang Dragon, si Ye Huan. At ang mga nasa likod niya, nakakatakot sa sobrang impluwensya. Pero, bakit ang isang malaking tao na tulad niya ay narito sa lungsod ng Jiang? Monsieur, ano ang ibig mong sabihin yan? Ano ang ibig kong sabihin? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Subukan mong saktan si Chen Qingyun kahit katiting, at sisiguraduhin kong mabubura ang lungsod ng Jiang at pamilya Liu. Iho, mukhang marami ka ring mga taga-suporta. Ang nakikita mo ay isa lamang maliit na bahagi ng kabuuan. Ang tunay kong kapangyarihan ay higit pa sa iyong imahinasyon. Akala mo ba talaga ay dahil lang sa isang aktres ay kaya mo nang talunin ang pamilya Liu? Sinasabi ko sa iyo, matagal nang namamayagpag ang pamilya Liu dito sa lungsod ng Jiang. Sa tingin mo ba matatakot ako sa isang Ye Huan? Talagang hindi ka makikinig hanggat hindi ka pa tapos. Wala na dapat matira sa pamilya Liu. Opo, ang lungsod ng Jiang at pamilya Liu, burahin na. Akala mo ba dahil lang sa isang tawag, ay makokontrol mo na ang buhay at kapalaran ng pamilya Liu? Sinasabi ko sa iyo, sige at imbestigahan mo para malaman mo kung sino ang nasa likod ng pamilya Liu. Bago pa ako pumunta rito ay nalaman ko na ang lahat. Kung bakit nananatili pa hanggang ngayon ang pamilya Liu, ay dahil lang naman
sa tulong ng Capital City at Pamilyang Sun. Pero alam mo ba, ang Capital City at Pamilyang Sun ay suportado ko lang din ng palihim. Napakayabang mo, ikaw. Ginoong San. Liu Zhengming, napakalakas ng loob mo. Bakit mo kinalaban ang maling tao na si Miss Ye? Simula sa araw na ito, ang pamilya Liu ay wala na. Hindi, wag po. Pero, paano? Liu Zhengming, hinayaan mong parusahan ni Liu Yang ang ibang tao at ang kinahinatnang ito ay ginusto mo. Miss Ye, mali ako. Nagkamali po ako. Maawa po kayo sa akin. Hayaan niyo po akong mabuhay. Ang buong pamilya ko ay sa akin lang umaasa. Ang pamilya namin ay hindi kakayanin nang wala ako. Nanakit ka ng ibang tao at ito ang mapapala mo sa minaliit mo ang lupang banal ng Qingyun. Kayong mga tao dyan, ilayo na yan. Miss Ye, wag naman ganito. Miss Ye, Miss Ye, Miss Ye, Miss Ye. Ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan. Hindi ko inakala na mayroon ka palang ganyang kalaking impluensya. Junior Marshall Brother, ang bawat disipulo ng Qingyun namin ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Sa bagay, totoo yan. Sinong mag-aakalang ang mapagmataas na pamilya Liu sa lungsod ng Jiang sa harap ni Miss Ye ay wala man lang naging laban? Hindi mo ba narinig ang sabi ni Miss Ye? Isa siyang ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan ng Chen Qingyun. Kung may dapat mangsisihin, ay ang sobrang yabang na pamilya Liu. Ikinagagalak ko ang pagbisita ni Miss Ye, patawad at hindi ka sinalubong ng pamilya Li ng maayos, bilisan nyo, bigyan nyo ng upuan si Miss Ye. Huwag na sa upuan, nandito ako para sa aking Junior Marshall Brother upang ibigay ang dote sa iyong pamilya Li. Si Little Friend Chen ay talaga namang tamang manugang para sa aking pamilya Li. Ipakita na ang mga regalo. Unang regalo para sa dote, isang Jade Ruyi na may halagang 10 milyong dolyar. Pangalawang regalo at ikatlong regalo para sa dote, isang pares ng asul at puting porselana, isang pares ng Jade Kirin, nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar at 1 bilyong dolyar. Apat na regalo para sa dote, nasa Capital City at Luding Mountain Villa, isang marangyang villa na may halagang 10 bilyong dolyar. Nananaginip kayo ng gising. Mangarap ka ng gising. Kahit ibigay mo pa ang araw sa langit, akong si Li Yanran ay hinding-hindi magpapakasal sa isang talunang tulad mo. Yanran, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Pa, hindi mo pa ba alam? Si Brother Xiao ay paparating na rito sa Jiangcheng kasama ang kanyang God of War team. Andito siya para sa akin. Manahimik ka. Si Little Friend Chen ay ang dakilang disipulo ni Lupang Banal ng Qingyun at ang kanyang mga ate ay mga kilala at makapangyarihang tao rin. Ang matupad ang kasunduan sa kasal kay Little Friend Chen para sa aming pamilyang pamilya Li ay isang napakalaking suwerte sa buhay. Isang simpleng disipulo lang ng Qingyun. Paano niya matatalo ang aking God of War? Simpleng disipulo lang? Akala mo ba ay ganoon kadali na maging disipulo ni Lupang Banal ng Qingyun? Ano naman ngayon? Para sa akin, mula pa noon hanggang ngayon, isa lang siyang desperadong sunod-sunuran. Hinding-hindi ko naisip na sa tingin mo sa akin ay ganoon na lang ako kawalang kwenta. Higit pa sa walang kuwenta. Nakakadiri ka. Gusto kitang pagbayarin ng husto. Tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para bastusin ang kapatid ko rito sa Ye Huanhuan? Iinsultuhin ko siya. Bakit? Ikaw, Ye Huanhuan, ay isa lamang hamak na aktres, isang walang hiya. Anong karapatan mong diktahan ako? Ang bastos ng bibig mo. Ganyan ba ang pagpapalaki sa inyo sa pamilyang pamilya Li? Li Yanran, simulat sa pool ay hindi kita kailanman pinilit. Gusto ko lang tapusin ang kontrata at makuha ang aking pendant. Pero ikaw, ginagawa mo ang lahat para tapusin ako. May hangganan ng pasensya ko. Walang pilitan. Dala ang basurang kasunduang iyan sa kasal. Gusto mong pakasalan kita? Akong si Li Yanran ay may sariling buhay. Bakit ako papakasal sa iyo? Kung magpapakasal man ako, dapat sa makapangyarihang God of War na higit sa lahat. Napakawalang muwang mo. Ang sinasabi mong God of War na nasa itaas, para sa amin sa lupang banal ng Qingyun, ay parang isang langgam lang. Ikaw! Anong sabi mo? Isang langgam?
Tingnan natin kung sino talaga ang masyadong mayabang dito. Ang walang hiyang Xiaoyan na ito. Totoong dumating siya. Maligayang pagdating, God of War. Brother Xiao. Alam ko, napupunta ka para pakasalan si Yanran. Siyempre, Gagawa ng malaking gulo ang pamilya Lee na ito. Akala ko ay usap-usapan lang. Hindi ko akalain na totoong narito ang dakilang God of War. Siya ang simbolo ng lakas ng bansang dragon. Kahit ang Panginoon ng bansa ay kailangang magbigay ng galang sa kanya. Nakita niyo ba yon? Ang 4 na magigiting, ang 4 na general ay narito. Ang bawat isa sa kanila ay may kakayahang magpabagsak ng isang bansa. Yanran, na-miss mo ba ang iyong God of War? Siyempre, kahit sa panaginip ay iniisip ni Yanran si Brother Xiao. Hindi ka talaga nagkamaling maging babae ko? Napakamatapat mo. Siyempre po, ang buhay ni Yanran ay para kay Brother Xiao at mananatili ang kanyang alaala sa Brother Xiao. Xiaoyan, hindi ka welcome sa pamilya Lee? Layas na. Li Zhengguo, naghahanap ka ba ng parusa? Noon, dahil lang sa isang manual, ikaw ang naging dahilan ng pagkawala ng aking ama na naging sanhi upang ang pamilya Lee ay tuluyang bumagsak kung hindi dahil kay lupang banal ng Qingyun na nagbigay ng palawit na jade na 2 isda. Wala na sana ang pamilya Lee. Ang malakas ang laging panalo. Iyan naman ang patakaran ng mundong ito. Para makuha ang kapangyarihang mamuno sa mundo, ang isakripisyo ang maliit na pamilya Lee ay walang halaga. Sa sinasabi ni Li Yanran, na akala mo ay napakagaling na God of War na tila isang kahanga-hangang bayani, hindi ko akalain na isa ka lang palang kaawa-awang tao na naghahangad ng walang kabuluhang kapangyarihan. Sino ka? Brother Xiao, siya si Chen Qingyun. Ginagamit niya ang pangalan ni lupang banal ng Qingyun para magpasikat sa lungsod ng Jiang. Brother Xiao, siya si Chen Qingyun. Dahil sa koneksyon niya sa pangalan ng lupang banal ng Qingyun, nagkakalat siya ng gulo sa lungsod ng Jiang. Oh, ikaw pala si Chen Qingyun? Ako nga. Sige, Chen Qingyun, alam mo bang nagkasala ka at dapat parusahan? Ako na si Chen Qingyun ay kumikilos ng may katapatan at dangal. Anong kasalanan ang ginawa ko? Malapit ka ng maglaho pero matigas pa rin ang ulo mo. Wala kang kwenta? Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pagnasaan ng kayamanan ko sa Xiaoyan. Nakakatawa. Ang Shuangyu na alahas ay kayamanan ng lupang banal ng Qingyun. Kailan pa ito naging sa iyo? Isa kang ignorante at walang kwenta. Kapag nakuha ko na ang alahas, susunod kong wawakasan ang lupang banal ng Qingyun. Sa oras na yon, ang kapalaran ng buong bansang dragon ay ako na ang may hawak. Napakalaki ng ambisyon mo. Tingnan muna natin kung ang kamao ko ay papayag sa gusto mo. Junior brother, hayaan mo akong humarap sa kanila. Huan, isa ka lang hamak na artista? Alakas ng lobong pigilan ako? Para harapin ng isang taong mababa ang uri na tulad mo, isang artista na tulad ko ay sapat na. Ate, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, junior brother. Ako na si ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan ay maituturing bilang isang grandmaster at ang harapin sila ay napakadali para sa akin. Sige, dahil pinipili mong mawakasan ang buhay mo, ibibigay ko ang gusto mo. Sugod, tapusin niyo siya. Nang magsilbi siyang babala sa lahat. Masusunod po. Isang kumpol ng mga walang silbi. Isang babae lang, hindi nyo pa maresolba. Kahit ba si Ye Huan ay marunong lumaban? Hindi nga nagkamali sa mga disipulo ng banal na lupain. Mukhang may ibubuga ka nga, di hamak na mas malakas ka doon sa lalaking nagtatago lang sa likod ng babae. Tigil-tigilan mo ang satsat. Ang pagprotekta ni ate sa kaniyang kapatid ay tama at nararapat lang. Samantalang ikaw, may lakas ka bang lumaban sa akin? Hangal na babae, anong mapapala mo kung matalo mo ang mga tauhan kong walang silbi? Ngunit handa naman akong bigyan ka ng pagkakataon. Maging babae ka lang sa buhay ko, maaari kitang patawarin. Ano? Brother Xiao, hindi pa ba ako sapat para sa iyo? Manahimik ka. Ako ang Diyos ng pakikipaglaban. At kailanman ay hindi mo ako maaaring diktahan sa mga gagawin ko. Akala mo naman kung sino ka. Hindi kita kailangan. Walang hiya ka. Binibigyan na kita ng mukha, ayaw mo pa? Kung ganoon, dapat kang parusahan ngayon din. Ate. Paano nangyari ito? Ang kapangyarihan mo ay sadyang napakalakas. Isang hamak na Grandmaster lang ang antas mo. Nagawa mo pang magmalaki sa harapan ko. Sadyang wala kang alam sa kakayahan mo. Dapat mong mabawi ang palawit na jade na 2 isda upang maisalba si nakakatandang senior na kapatid na babae. Ate, marami ka nang nagawa. Ipaubaya mo na sa akin ang natitira. Ate, masyadong marami na ang nagawa mo at ako na ang bahala sa lahat ng matitira. Ipapasa mo sa akin? Wala kang kwentong tao.
Masyado kang kumpiyansa. Brother Xiao, may ibubuga ang lalaking ito? Pati si Leilong ay hindi naging tapat na kalaban para sa kanya. Si Leilong? Hindi ba tauhan ko iyon? Ang apprentice ni Liu Qianqian? Si ate ay tauhan niya? Tinalo mo lang ang isang gaya ni Leilong. Ang antas at kakayahan niya, para sa akin, ay parang isang maliit na sisiw lamang. Siguro naman hindi mo iniisip na magaling ka na? Ang tunay na malakas ay dapat protektahan ang mga mahihina. Xiaoyan, hindi ka nararapat sa posisyon mo. Napakayabang mo. Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Ang suntok na ito, sa antas ng isang mahiwagang Diyos sa lupa. Kaya mo bang harangin? Hamak na Diyos sa lupa. Hindi sapat ang kakayahan mo na itaas ang iyong mga kamao sa akin. Xiaoyan, malapit mo nang malaman kung ano ang halaga mo, kung gaano ako nakakatakot para sa iyo. Mayabang ka pero wala namang kwento. Kahit sa bansang dragon, kakaunti lang ang naglalakas loob na kausapin ako ng ganyan. Pagbabayarin kita. Ano? Alam mo ba na sa itaas ng Diyos sa lupa ay may isa pang antas? Sa itaas ng Diyos sa lupa ay ang pinakamakapangyarihang Great Emperor na antas. Ikaw, sa iyong batang edad, paanong nangyari iyon? Nandito si dakilang Emperador Qingyun. Ikaw, Xiaoyan, susuko ka na ba o hindi pa? Dakilang Emperador Qingyun, narito na. Ikaw, Xiaoyan, susuko ka na ba o hindi? Hahaha, totoo ngang kampi sa akin si Pamilya Li. Sa lupang banal ng Qingyun ay may lumabas na ngang dakilang emperador. Hindi maaari. Paano naging posible na si Brother Xiao ay hindi uubra laban kay Chen Qingyun? Totoo ba iyan? Ang Chen Qingyun na ito ay isang napakalakas na nasa antas ng emperador. Siya na ba ang maalamat na tanging nakatayo sa tuktok sa loob ng mahabang panahon? May peke ba dyan? Hindi mo ba nakitang kahit ang bathalang si Xiaoyan ay hindi na naging katapat niya? Ikaw? Sino ka ba talaga? Hindi pa ba sapat ang paliwanag ko? Ako si Chen Qingyun, na siyang may hawak ng kapalaran ng bansang dragon, ang tanging naghahari, at ang pinakabatang dakilang emperador. Brother Xiao. Brother Xiao, okay ka lang ba? Walang hiya. Hindi ko akalaing akong si Xiaoyan, na naghanda ng plano ng mahigit 10 taon, ay masisira lang ng isang batang tulad mo. Nangyari iyan dahil masyado kang mayabang. Huwag kang manisi ng iba. Hindi ba't sinabi mong gusto mong wasakin ang lupang banal ng Qingyun at sakupin ang mundo? Ngayon, ang suntok kong ito. Masasalag mo ba? Sandali lang, Chen Qingyun, sa tingin mo ba ay hangal ako? Eto, kunin mo ang isang ito. Ano na namang kalokohan ang binabalak mo? Kunin mo na. Junior brother, iligtas mo po ako. Junior brother, iligtas mo ako. Nakakatandang senior na kapatid na babae. Anong nangyari sa iyo? Junior Marshall brother, hinarang ni Xiaoyan ang aking lakas. Tumahimik ka. Sino ang nagsabi sa iyong magsalita ng ganyan karami? Ate! Akala mo ba talaga ay wala akong reserbang plano? Ano? Hanggat hawak ko si ate, wala kang magagawa sa akin. Ano ang ginawa mo sa aking ate? Gusto mong malaman? Sasabihin ko sa iyo. Basta, lumuhod ka sa harap ko at sumuko ka sa akin. Brother Xiao, ang gwapo mo talaga. Xiaoyan, sa pamamagitan ng pagpilit sa akin na lumuhod sa iyo, iniisip mo ba talaga na malalamangan mo ako? Maari mo nga akong tapusin. Pero kapag tinapos mo ako, ang dalawa mong ate ay mawawala rin kasama ko. Xiaoyan, malaking pagkakamali ang ginawa mo na gamitin ang aking ate bilang pantubos para pagbantaan ako. Alam mo naman, ang galit ng isang emperador ay sadyang nakakatakot. Chen Qingyun, ikaw, napakalakas mo. Ikaw ang kauna-unahang tao na nakilala ko na itinuturing kong katapat. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para iligtas ang iyong ate. Ano? Gusto mo pa rin ba akong paluhurin? Alam ko kung para saan ang kwintas na jade na iyan. Gusto mong iligtas ang pangtatlo mong ate, tama ba? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, totoong napakasimple lang. Maaari kong ibigay sa iyo ang agimat. Ano? Pero, ngunit gusto ko ang iyong kapangyarihan ng dakilang emperador. Ibigay mo sa akin. Brother Xiao, paano niyo po nagawang hayaan akong ipakasal kay Chen Qingyun? Yan Ran. Kapag lalaki ang nagsasalita, huwag sasabat ang babae. Brother Xiao, hindi ba sabi mo mahal mo ako? Hindi ba sabi mo pakakasalan mo ako? Mahal? Ano sa tingin mo ang sarili mo? Karapat dapat ba ang pag-ibig ng isang Xiaoyan sa iyo? Iyon pala? Niloloko mo lang ako, sa simula pa lang. Mahal na mahal kita. Bakit mo ako kailangang lokohin? Noong una ay gusto ko lang ang palawit na jade na 2 isda para mas mapalakas ang aking kapangyarihan. Pero ngayon, dahil mayroon na akong libreng gagamitin, ano pa ang halaga ng isang maliit na palawit na jade na 2 isda? Iyon pala ang totoo. Para sa inyo, akong si Lian Ran ay isa lamang gamit.
Sobrang nakakadismaya kayo. Yan, Ran. Nandito na tayo sa puntong ito. Wala na akong balikang landas. Unawain mo ako? Ayos ba? Sige. Nauunawaan kita. Susunod ako sa iyo. Napakawalang isip. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Isa itong magandang katapusan para sa ating dalawa. Hindi ka ba natutokso? Napag-isipan ko na ng mabuti. Wag, Junior Marshall Brother. Sa ngayon ay ikaw ang pundasyon ng lupang banal ng Qingyun. Kung mawawalan ka ng kapangyarihan, paano mo mapamamahalaan ang kapalaran ng bansang dragon? Ayos lang iyon, ate. Ang sinasabing autoridad at kapangyarihan ay walang halagang parang ulap lamang. Ang tanging minamahal ko ay nasa panganib na ngayon. Papaano ako magkakaroon ng dahilan para umatras? Junior Marshall Brother, ikaw. Pumapayag ako. Pumapayag na ako? Mahusay ka talagang pumili ng panig. Isa kang tunay na bayani. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ano ang kailangan kong gawin? Bukid sa ganitong oras, pumunta ka sa templo ng Diyos ng digmaan. Ibigay mo ang kapangyarihan mo at pakakawalan ko siya. Sige. Little friend Chen? Pamilya Li, isa itong kamalasan sa pamilya. Pinunong Li, ang lahat ng ito ay kasalanan ni Xiaoyan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Dapat sana ay magandang balita ito. Ngunit sino ang mag-aakalang hantong ang lahat sa ganito? Sa tingin ko, ay kailangan na nating umalis. Ang ganitong klase ng gulo ay hindi dapat natin pinapakialaman. Tama ka. Ang nangyari ngayong araw ay ituring nating hindi kailanman naganap. Ate. Junior Brother, wala na akong lakas. Napakasama talaga ni Xiaoyan. Ang suntok na iyon ay may naiwan pang pinsala sa loob. Junior Brother, huwag kang pumunta. Ate, huwag ka munang magsalita, magpahinga ka lang. Ang natitira pa ay ipaubaya mo na sa akin. Sige na. Xiaoyan, ang labis mong katalinuhan ang mismong magpapabagsak sa iyo. Tapos ka na. Brother Xiao, akala ko talagang hindi mo na kailangan ng Yanran. Paano naman mangyayari iyon? Ang iyong ugali ay labis kong ikinasisiya. Ang mapagsilbihan ang mahal na God of War ay isang malaking karangalan para sa akin. Mabuti at nakikinig ka. Sa buong bansa, ang may lakas ng loob na kalabanin ng Holy Land ay ako lamang na si Xiaoyan. Ngayong kakampi mo na ako, hindi lang gaganda ang buhay mo, magiging kagalang-galang ka pa sa mata ng lahat. Tama po kayo, Brother Xiao. Mahal na God of War, ginawa ko na ang lahat ng inutos niyo. Maaari niyo na ba akong pakawalan? Bakit ka nagmamadali? Wala pa si Chen King yon, kaya hindi ka pa pwedeng umalis. Bakit? Xiaoyan, ano pa bang gusto mong gawin ko? Liu Qianqian, ayusin mo ang pananalita mo sa akin. Kapag kinakausap mo ang God of War na tulad ko, iyoko mo ang iyong ulo. Xiaoyan, huwag mong kalilimutan kung sino ang dahilan kaya ka naging God of War. Sa ganitong sitwasyon, talagang idinadaan mo pa sa drama. Pero dapat nga kitang pasalamatan dahil dinala mo ako sa landas ng kawalang hanggan. At dahil din sa iyo, nalaman ko na ang pamilya Li at lupang banal ng Qingyun pala ay may malalim na koneksyon. Walang hiya ka. Isa kang taong walang utang na loob. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana kita tinulungan noon. Tumahimik ka. Sa mundong ito, lakas ang mahalaga. Iyan ang itinuro mo sa akin. Huminto kayo. Pakawalan mo ang aking ate. Tigil. Pakawalan mo ang ate ko. Eksakto ang dating mo ha? Nandito na ako. Pwede mo nang pakawalan ng ate ko. Nakakatandang senior na kapatid na babae. Junior Marshall Brother, May nararamdaman ka bang kakaiba? ang kapangyarihan ko ay hinarang ni Xiaoyan at may masamang enerhiya pa siya sa loob ko na pwedeng sumabog anumang oras. Nakakatandang senior na kapatid na babae, okay lang iyan. Ako na ang bahala rito. Pasensya na, hindi kita natulungan ng maayos. Hindi ko akalain na magiging kahinaan mo pa ako. Nakakatandang senior na kapatid na babae,
Huwag mong sasabihin iyan. Tama na. Huwag na kayong magdrama bilang magkapatid. Ayaw kong makinig. Chen Qingyun, alam mong delikado. Bakit nangahas ka pa rin pumunta? Dahil alam niya na kapag hindi siya sumipot, mapapahamak na ng tuluyan ng ate niya. Tumahimik ka, pakawalan mo siya. Huwag kang magmadali. Nasaan na ang hinihingi ko? Nandito na ako? Tingin mo ba ay aatras pa ako? Isa kang matapang na Great Emperor. Kung hindi ako mag-iingat, baka malintikan ako. Mukha ka namang seryosong tao. Halika na. Sige, hangos ako sa iyong pagkalalaki. Iyon pala, sa mundong ito mayroon talagang ganito katapat na lalaki. Junior Marshall brother, hindi maaari. Ayos lang ako ate. Mawalan man ako ng kapangyarihan. Mula ngayon, magiging simpleng tao na lang ako, magtatanim ng gulay, at mag-aalaga ng mga bulaklak. Maganda rin iyon. Magandang desisyon. Chen Qingyun, ngayon ay ihanda mo ang iyong isipan. At hayaan mong kunin ko ang iyong lakas. Huwag. Ito ba ang lakas ng isang dakilang pinuno? Nararamdaman kong nag-uumapaw ang lakas sa buo kong katawan. Napakagaan ng aking pakiramdam. Xiaoyan, kontento ka na ba sa pagkakataong ito? Kontento ako? Sobrang kontento ko. Junior brother, kamusta ka? Ayos lang ako. Bukod sa nahihilo at nanghihina, wala na akong ibang nararamdaman. Talaga bang para sa isang babae, ibinigay mo ang lahat ng iyong lakas? Chen Qingyun, sa mahabang panahon, maling-mali pala ang akala ko sa iyo. Xiaoyan, ngayon, pwede mo nang pakawalan si ate at ibigay na sa akin ang kwintas na jade? Chen Qingyun? Oh, Chen Qingyun? Talagang napaka-utoy mo. Chen Qingyun, oh, Chen Qingyun. Napaka-pure mo talaga. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Isa kang traidor? Ang mga pangako ay para lamang sa mga bata. Ang mundo ng mga matatanda ay puno ng panloloko. Kung may dapat ka mang sisihin, iyon ay dahil masyado kang naging ututo. Xiaoyan, sobra ka na. Tatanungin kita sa huling pagkakataon? Sigurado ka na ba sa pagtalikod mo sa pangako? Chen Qingyun, ngayong isa ka na lamang mahinang taong walang silbi, may lakas ka pa ng loob na bantaan ako? Ako si Xiaoyan, at ako na ang emperador yan ngayon. Brother Xiao, bakit mo nagagawa ito? Yan Ran, balak mo bang protektahan ang walang silbing ito? Hindi siya walang silbi. Isa siyang tunay na lalaki na may dangal at malasakit. Kung hindi dahil sa akin, magpapakasal ka sa taong hindi mo naman mahal. Brother Xiao, mahal mo ba talaga ako kahit kailan? Yan Ran, sinabi ko na sa'yo. Ang mga sinabi ko sa hall ay para lamang marinig ni Chen Qingyun upang maakit siyang pumunta rito. Ikaw ang babae ko. Paano ko hahayaang maikasal ka sa iba? Ang katotohanan ay naging kasinungalingan, at ang kasinungalingan ay naging totoo. Brother Xiao, marahil ay hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ang hinahabol mo ay kapangyarihan at impluensya, habang ako ay nagnanais lamang ng simple at payapang kaligayahan. Kaya magpapakasal ka sa walang silbing ito, ganoon ba? Oo. Handa kong ibigay ang kwintas sa kanya. Sige. Kung ganoon, magbayad ka rin. Walang hiya ka? Sobrang mahal ka niya, pero nagagawa mo pa siyang saktan ng ganyan. Bata, magsasabi ka pa ba ng totoo gayong tapos ka na? Bata ko siya, at alila ko rin siya. Kahit ano pang gawin ko, ay wala kang pakialam. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali mo? Ang hindi mo dapat ginawa ay ang mag-iwan ng enerhiya sa katawan ko, ang iyong ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan. Gaya ng alam mo, ang enerhiyang iyan ay maaari kong gamitin kahit saan. Ano ka mo? Ito, paano nangyari ito? Lupang banal ng Qingyun, ang lugar kung saan pinamamahalaan ang swerte ng bansang dragon. Ako, si Chen Qingyun, bilang ang dakilang emperador Qingyun, ang taglay kong lakas ay hindi lang basta karaniwang kapangyarihan. Hindi. Ang kapangyarihan ko? Hindi. Naglalaho na ang lakas ko. Huwag. Xiaoyan, ang kalagayan mo ngayon ay sadyang nararapat lang sa iyo. Damhin mong mabuti. Ang sakit ng mawalan ng kapangyarihan. Junior brother, bakit hindi mo hinarang ang mga swerteng iyon? Iyon ang basehan ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo na.
Wala na akong balak na makipagpaligsahan pa. Kahit gaano pa kataas ang tungkulin o lakas, hindi ito tatalo sa pakiramdam na kasama ang mahal sa buhay. Siguro, ito ang tunay na dahilan kung bakit ako pinababa ng bundok ni Guro. Wala na akong pakialam sa pakikipagkompetensya. Kahit gaano pa kataas ang kapangyarihan at lakas, ay walang halaga kung hindi kasama ang taong mahalaga sa buhay ko. Siguro, ito ang dahilan kung bakit ako pinababa ng bundok ni Master, ang tunay na kahulugan nito. Ang lakas ko! Ang lakas ko! Bumalik ka! Bumalik ka! Bumalik ka! Ang antas ko ay bumalik na. Pati na ang itim na enerhiya ay naglaho na. Xiaoyan, dahil wala ka ng lakas, ang mga pakana niya ay hindi na uubra. Chen Qingyun, napakasama ng ugali mo. Gumawa ka ng masama ng maraming taon. Hindi mo ba naisip na hahantong ka sa ganito? Nahulog ako sa patibong mo ngayon, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ako! Kung magkakaroon ka pa ng isa pang pagkakataon, pinapayuhan kita na magpakabait na. Oo nga pala, pagkatapos ng araw na ito, ikaw na siguro ang magiging bagong God of War ng bansang dragon, di ba? Parang ganoon na nga. Gagawin ko ang lahat para maging mahusay na God of War. Dahil kung hindi, paano kita mapoprotektahan pati na ang bunso nating kapatid? Total, isa ka na lang normal na tao ngayon. Ano naman kung normal na tao? Matagal ko na ring hindi nararamdaman ang gaan ng loob na tulad nito. Bumagsak na si Xiaoyan. Ngayon, ako si Liu Qiangqian ang mamumuno sa God of War Group. Bakit nakatunganga pa kayo? Dakpin siya. Opo. Kayong mga trader na wala pang utang na loob. Ako ang God of War. May gana kayong hawakan ako? Hanggang ngayon, napakayabang mo pa rin. Sandali, huminto kayo. Tigil. Yanran, sabi ko na nga ba, may pakialam ka pa rin sa akin. Lianran, gusto mo pa ba siyang protektahan? Huwag kang mag-alala. Sumuko na ako ng lubos sa kanya. Mayroon pa sana akong gustong sabihin sa kanya. Xiaoyan, itinalaga ng makulong. Ano man ang sasabihin mo, itabi mo na lang muna yan. Ate, hayaang magsalita siya. Yanran, iligtas mo ako. Brother Xiao, ang imahe mo sa puso ko ay palaging kahanga-hanga. Karapatan, kapangyarihan. Kapag nakuha ko na ang dalawang ito, may bibigay ko na sa iyo ang mas magandang buhay. Anong pagkakamaling nagawa ko? Nagkakamali ka, maling-mali ka. Hinding-hindi ko kailanman ninais ang mga ganyang bagay. Ang gusto ko lang simulat sa pool ay ang malaman kung mahal mo ba talaga ako ng tapat. Mahal kita, magpakasal na tayo. Sa oras na makuha ko ang Jade Pendant, maibabalik ko na ang lahat ng aking lakas. Ang Twin Fish Jade Pendant. Ang Twin Fish Jade Pendant? Ibigay mo sa akin. Gulat na gulat ka naman. Yanran. Pakasalan mo ako? Pakasalan mo ako, pwede ba? May hindi tama. Anong problema, Junior Marshall Brother? Sa totoo lang, kung ang Twin Fish Jade Pendant ay magsasama kasama ang Lianran at maging isa, hinding-hindi ito lalabas ng ganito. Ang ibig mong sabihin ay... Yung matandang iyon, niloko niya ako? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig niyang sabihin, ang kailangang magpakasal sa akin para makuha ang Twin Fish Jade Pendant ay isa lamang panlilin lang. Ano? Patawad, niloko kita sa loob ng mahabang panahon. Dapat kang parusahan. Xiaoyan, alam kong gusto mo ang Twin Fish Jade Pendant, pero wala akong magagawa para manatili ka sa akin. Kaya ginamit ko ang kasinungalingang ito para mapanatili ang relasyon nating dalawa. Nakuha ko na rin. Lahat ng ito ay kagagawan pala ng ating guro. Alam naman niya iyon. Yung matandang iyon, sigurado ngayon ay tinatawanan na niya ako kung nasaan man siya. Hoy bata, wala kang alam. Ikaw na bata ka, wala kang alam. Guro? Paggalang sa Panginoon ng banal na lupain? Ikaw ba yan? Ang taong nagbigay ng propesiya sa pamilya namin? Hay, anak, huwag kang masyadong mabigla. Hahaha, ang mga ito ay isa lamang maliit na gimmick. Guro, talagang pinahirapan niyo po ang bunsong kapatid namin. Sandali. Kumalma lang kayo. Ginawa ko ito dahil mayroon akong mahalagang dahilan. Chen Qingyun, sa banal na lupain. Ay masyadong naging madali ang lahat para sa iyo. Kung hindi kita bibigyan ng mga pagsubok, siguradong sa hinaharap ay magiging marupok ang iyong kalooban. Pero Guro, hindi ba't narating ko na ang antas ng dakilang emperador? Ikaw talagang bata ka, hindi pa iyon tunay. Kapag nalampasan mo ang pagsubok ng pag-ibig, saka mo pa lamang makakamit ang pagiging isang walang hanggang emperador. Kaya... Sige, buksan. Ang aking lakas, nagbalik na? Mula sa araw na ito, hindi ka lamang si Dakilang Emperador Qingyun, ikaw rin ang susunod na Panginoon ng banal na lupain. Halika, ito ang Qingyun token. Ikaw, dapat mong ingatan itong mabuti. Paano naman po kayo, Guro? Hahaha, siyempre ako ay pupunta na.
para maglakbay sa mundo. Paalam na sa inyo. Ang matandang ito. Ibinintang niya sa akin ang lahat habang siya ay nagpapakasaya na lang. Mr. Chen, ang totoo, inggit ako sa ate mo at humahanga rin ako sa iyo. Miss Lee, dahil malinaw na ang sitwasyon, hindi na kita pipigilang umalis at ang kasulatan ng kasal, hayaan na nating mapunit iyon. Mr. Chen, nagbibiro ka lang. Humihingi ng paumanhin ang Yanran sa lahat ng nagawa sa mga pagkakamali ko sa iyo. At hindi ko dapat hinadlangan ang iyong kaligayahan. Kunin mo na itong kwintas na Jade dahil ito ay pagmamay-ari talaga ng mga lupang banal ng Qingyon. Masamang babae? Ikaw na walang hiyang babae ka. Kahit mawala pa ako, hindi kita pakakawalan. Mga tauhan, busalan ang bibig niyan at ilabas siya. Opo. Miss Lee, sana ay maging masaya ka. Ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan? Ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan. Mayroon akong magandang balita sa iyo. Nakuha ko na ang kwintas na Jade. Ano? Umalis na si ikatlong senior sister? Ikalawang nakatatandang kapatid na babae sa paaralan? Anong nangyari? Ikaw na ang tumingin. Habang walang malay si ikatlong ate, ay ninakawan ng kumpanya. Para makabayad sa utang, babalik siya para sa kasunduang kasal ng pamilya. Ito ang nangyari. Kapag napakasal si Junior Marshall sister sa iba, ay masyado nang malala iyon. Kailangang pumunta ako sa Imperial Capital at habulin si Luo Shen. Napakawalang utang na loob talaga. Noong bumagsak ang kumpanya, sa kanyo lang naisipang bumalik sa amin. Lola, itong pinsan ko ay palamunin lang talaga. Mabuti na lang at may itsura siya. Lola, pinsan, bakit kailangan ninyong maging ganyan kalupit? Malupit? Noong isinama ka ni Immortal sa bundok para magsanay, ang aming pamilyang Luo ay todo ang naging suporta. Pero ikaw? Matapos kang magtagumpay, pagkatapos, ano ang nagawa mo para sa aming pamilyang Luo? Lola, hindi mo po naiintindihan. Lahat ng bagay dito sa mundo ay may kani-kaniyang kapalaran. Hindi lang basta ganoon kadaling tumulong. Huwag ka ng maraming satsat. Binata na si Joe ay may dala ng mga regalo at parating na. Alam ko. Kaya pagbalik ko ngayon, wala na akong balak umalis. Dito na pala hahantong ang lagay ng aking katawan. Ang pag-alis ng aking bunsong kapatid ay maiintindihan ko naman. Sayang lang ang lahat ng mga sumpaan namin na hindi na matutupad. Tita, Luo Shen. Aba, binata na si Zhao. Bakit ka pa nagpunta? At may dala ka pang ganito karaming regalo? Naku, dahil po masaya ako na si Luo Shen ay handa nang magpakasal sa akin, hindi ko po talaga inasahan. Naku, binata na si Zhao. Bakit mo naman nasabi yan? Ang pamilya niyo sa pamilyang Zhao ang nangungunang pamilya sa Imperial Capital at ang aming si Luo Shen at ikaw ay itinadhana para sa isa't isa. Oo nga po kuya, ang pagsasama ng pamilyang Zhou at pamilyang Luo ay panahon na para matuloy. Luo Shen, ganyan din ba ang iniisip mo? Talaga ba? Talaga bang ganyan ang nasa isip mo? Napakabuting balita niyan. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Kumusta na ang kumpanya mo? Nagkaroon kami ng kaunting problema. Naputol ang daloy ng pondo. At hindi namin alam kung sino ang gumagawa ng pananabotahe. Ano? Ganoon ba kalala yan? Kapag nalaman ko kung sinong may gawa niyan, ako mismo ang tatapos sa kanya. Huwag mong sabihing, si binata na si Joe pala ang may gawa nito? Paano namang mangyayari yon? Paano ko naman gagawin ang ganoon kababang gawain? Pero, kung kailangan ni Binibining Luo ang tulong ko, gagawin ko ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Basta't magpakasal tayo, ibubuhos ko ang buong lakas ko para maisalba ang kumpanya mo. Napakatuso mong tao. Ang laro mo ay pambata lang. Sino ang batang ito? Lakas ng loob mong pumasok sa bakuran ng pamilyang Luo. Ikaw? Lumayas ka rito. Mga tauhan, nasaan na ba ang mga tauhan? Batang Master, masyadong malakas makipaglaban ng taong iyan. Hindi po namin siya mapigilan. Kumpol ng mga walang silbi. Layas. Ate, nandito na ako. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko na sa'yo, huwag kang makialam sa buhay ko. Hindi.
kailangan kong makialam. Hindi ba pakakasalan mo si Lian Ran? Hindi ba gusto mong maging pinakamataas sa lahat? Bakit? Ngayon ay naaalala mo na ako? Sino ba ang tinutukoy mo? Iyon pala ay ang junior brother ng binibining Luo. Huwag mong isiping dahil estudyante ka ni Lupang Banal ng Qingyun ay pwede ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo. Dito sa kapital, ako, si Pamilyang Zhao, ang may hawak sa lahat. Ang dami mong sinasabi. Kinakausap ko ang aking ate. Bakit ka sumasabat? Luoshen, bakit hindi mo pagsabihan ang iyong junior brother? Sinuway at sinaktan niya pati si binata na si Zhao. Wala na siyang respeto sa batas. Madam? Tama na, Chen Qingyun. Wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Ayaw ko nang humantong pa ang sitwasyong ito sa mas malalang gulo. Ate? May maling akala rito? Makinig ka sa sasabihin ko. Noong araw ng piging para sa pagpili ng mapapangasawa, sa tingin ko tayong dalawa ay malinaw na ang napag-usapan natin. Bitawan mo na si binata na si Zhou. Bakit ko naman siya pakakawalan? Para hayaan siyang mag-ingay pa rito? Lola, Lola, ikaw na nagdadala ng malas. Kapag may nangyaring masama sa lola ko, pagbabayarin kita. Hayaan mong tingnan ko. kaya mo ba? Ate, huwag mong kalilimutan. Ang pag-acupuncture ko ay direktang turo ng master ko. Hindi ako mahihirapan sa ganitong problema. Sandali. Bilis, pakawalan niyo si binata na si Zhao. May sasabihin siya. Junior brother, pakawalan mo siya. Bilis! Bata, huwag kang makialam. Ang sakit ng matandang ginang, ako lang ang makakagamot. Kaya mong gamutin? Marunong ka bang manggamot? Ang gamot na ito ay tinatawag na Jiedusan, isang tableta lang, siguradong gagaling siya agad. Ang gamot na ito ay tinatawag na gamot sa lason, isang tableta lang, siguradong gagaling na ang sakit. Gamot sa lason? Pumunta ka sa pamilyang Luo bilang bisita? Bakit ka may dalang gamot sa lason? Iyan, wala ka na doon. Kapag naging isang ganap na Great Emperor na, kahit ang ganitong mga sintomas ay makikita ng malinaw, mukhang namana ni third senior sister ito sa kanyang lola. Sige, tapos na ang lahat. Magaling na ang lola. Sigurado ka ba na napagaling mo siya? Siyempre naman. 100% akong sigurado. Senyorita, hindi mo na kailangan magpasalamat, ginagawa ko lang ang dapat. Lola? 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 Anong nangyayari? Bakit pareho ang sintomas niya sa akin? Binata na si Zhao. Anong nangyayari? Bakit biglang nasugatan si Lola? Mali ito. Sigurado akong kinuha ko ang lunas para sa laso. Para sa laso? Josian, nagawa mong lasonin si Lola? Hindi po. Nagkamali lang ako ng sinabi. Ako. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari? Ako, hindi ko alam. Dahil ang lahat ng ito ay gawa ni binata na si Zhao, pinilit niya akong sumabay sa pag-arte niya. Kundi, parurusahan niya ako ng husto. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Hindi ito kalokohan. Binata na si Zhao, ikaw ang may gawa nito. Ginawa mo iyan para magmukhang mabuti sa harap ng ate ko. Ikaw. Tama na iyan. Ang mahalaga ngayon ay kung paano ililigtas si Lola. Ate, huwag kang mag-alala. Ang kalagayan ng matanda ay katulad lang ng sa iyo. Kaya ko siyang gamutin. Sige. Subukan mo. Sige po. Kahit ang gamot ko ay hindi umubra, ano namang panaman ang gagamitin mo? Para sa akin, mas mabilis pa kung tatawag ka ng 911. Kapag nagsalita ka pa, hihigitan ko pa ang pagpapatahimik sa iyo. Sige, ikaw na ang panalo. Heto na. Lola. Lola. Ano bang nangyari sa akin? Ginang, ligtas na po kayo. Nagaling nga niya talaga. Dahil napaigi mo ang kalagayan niya, ibig sabihin ba nito ay ang sakit ko ay maaari mo na ring magamot? Siyempre. Hala, ano bang ginagawa mo?
Magandang araw sa inyong dalawa, ate. Sana, tulungan niyo naman akong magpaliwanag. Dahil ngayon, talagang hindi ko na alam kung paano lilinisin ang pangalan ko. Akala ko naman kung ano na. Ay naku, busy po ako. Para sa North Expedition ng God of War Group, talagang hindi ako makaalis sa trabaho. Ako rin? Nitong nakaraan, masyado akong naging abala sa inyong dalawa na ang mga fan club ko ay nagkakagulo na. Senior Sister Kian, tulungan mo naman ako. Narinig mo mismo mula kay Master na siya ang nagplano ng lahat ng ito. Totoo naman iyon. Junior Marshall Sister, kung hindi lang para makuha ang palawit na jade na 2 isda para gamutin ka, ay hindi ka naman lolokohin ni Junior Marshall Brother. Iyon din ang sinasabi ko, pangatlong junior sister. Ngayong malinaw na ang katotohanan, huwag ka na sanang magmatigas. Kayong tatlo talaga, magkakakampi kayo. Ako lang ang pinaglaruan ninyo. Mahal kong ate, ano ba ang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Simple lang iyan. Sabihin mo na, dali. Halikan mo ako. Sige,